yesterday I also discussed that in order for us to solve or to use the simple fixed iteration method, we will convert the given function f of x, sorry, the given function f of x into some x equal to g of x. Ngayon, ang tatandaan nyo lang kapag nagko-convert ng f of x papunta dito sa general form or dun sa general formula ng ating simple fixed iteration method is that on one side of the equation, x lang yung ilalagay mo. And the other portion or the other parts of the equation or the function is on the other side and be considered sorry, and be considered to be as a function g of x. Ngayon, ang mahalaga lang dito is dapat daw magaling ka, hindi naman magaling, or marunong ka mag-isolate tong x, then marunong ka mag-transpose. Yun lang naman. So, ang technique talaga dito is kung ano yung pinakasimpleng form na pwede mong gawin kay g of x, yun daw ang gawin mo. Iniiwasan daw natin kay g of x magkaroon ng cube root, square root, etc. Yung sa g of x, wag daw kayong gagawa ng ganyan. Kunyari, meron kayong x squared plus 2x plus 3 and i-equate natin sa 0, ay sir, pwede po namin gawin x squared is equal to negative 2x minus 3. Tapos para makuha yung x, squared po namin both sides. Ayan. Square root nyo daw both sides. O, kapag daw ganito, wag nyo daw yang gagawin. Pipili kayo ng pinakasimple. Pwede naman kasi ito agad may 2x dito. O di 2x is equal to negative x squared minus 3. Divide nyo both sides by 2. O di x is equal to negative x squared minus 3 all over 2. Iwasan nyo daw magkakaroon ng square root. Nagkakaintindihan? Yung pinakasimple daw agad yung inyong iisipin. O sige. Wala namang, yun lang ang technique dito. Don't complicate things, kaya nga siya simple. Ayun, don't complicate things. Kung saan kayo makikita nyo may pinakasimple na ma-extract nyo agad si x, yun agad ang gagamitin ninyo. Iiwasan na magka-cube root, square root, etc. Yun. Mga root lang naman. For example, nakalagay sa inyo, kunyari, x is equal to x squared plus sine x plus 3. O, saan daw kayo makakadali dyan? Siyempre wala kasi mahirap. So itong equation na to probably will not be solvable by simple fixed iteration method. Kasi nga, iniiwasan natin yung equation na for example, ito, kung gagawin ko siyang x squared, edi magkaka-square root naman ako. Kapag doon ako kukuha sa sine, o di mangyayari, sine x is equal to negative x squared plus 3. For example lang to ha. So, getting the inverse sign of both side of the equation, o the x is equal to sine inverse. O ayan, ito naman yung iniiwasan natin, yung magkaroon ng sine inverse. Isa pa yan. Huwag kayong magsa-sine inverse. Nagkakaintindihan? So, bawal ang square root, bawal ang sine inverse. Ayun. Sige. Anyways, so for the given function, first thing you need to do is to equate the function to 0. O, ayan. Ay, minus x is equal to 0. So, after that, you can just transpose x. So, x is equal to 3 plus ln of x. Ayan. So, yung pinakasimple lang daw yung gagawin natin. Kaya tayo nag-arrive dito sa equation na to. So, for the next, since we already established the working equation, which is 3 plus ln of x, ito, ayan, we now proceed to
providing an initial guess x sub 0 is equal to 1. Now, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, there is no limit on what number are you going to use in the simple fixed iteration method. Kasi nga, since this is an open method, you are free to choose what initial value you want. Pwedeng 1, pwedeng 2, or 3, nasa inyo. Hindi lang pwede ang pero x must not be less than or equal to 0. O, hindi daw yan pwede. Kailangan daw, hindi daw ganyan. Kasi if you try ln of 0, that would give you a math error. Or ln of a negative number, there's no such thing as logarithm of negative number. So x must be greater than 0 lamang. O, ayun. So for this particular example, I just use 1. O, pero nyo pwede gamitin ibang number. Okay, sorry. So dito, yung aking x sub 1 for the first iteration, this again represents the approximated root. Kasi nga, di ba, yung hinahanap natin dito sa, tawag dito, sa roots of equation is the value of x or the value of the unknown that would make the function equivalent to 0. So, ayan. So, ang gagawin lang daw natin, ito, lagyan natin ng 1 at ito I minus 1. O, so, yung I natin is 1, so 1 minus 1, kaya daw ito ay naging 0. Kasi in general form, this is x sub I is equal to 3 plus ln of x I minus 1. O, ayun. Since I here is 1, o, kapag pinalitan ko to ng 1, itong I na to din mapapalitan ng 1, 1 minus 1, kaya daw ito ay naging 0. So don't be confused on the subscript notation. O, subscript notation lang naman yan. So, in order for us to solve for the value of g of x here, ito yon. Ito yung ating g of x. So, ito, yung value na ilalagay daw natin dun sa ating table of values for the column g of x sub I minus 1. So, ayan. So, isinubstitute ko lang naman yung 1, then I get the value of 3. Ayun. So, update daw natin yung table. So, ayun. Nagkakaintindihan? Sure kayo ha? So, for the next iteration, ito daw nakuha nating g of x na 3. Yun daw yung gagamitin nating x for the second or the value of the x that we will substitute in the second iteration to approximate the root. Kaya sa sunod na equation, sunod na iteration, ayan, ang ginamit ko naman daw na x ay 1. Or na x sub 1 ay yung nakuha kong 3 from the previous. Ayun, ito lang, ililipat nyo lang daw dyan. So, substituting 3, yan, may lalabas daw ako 4.09861. Ay, before I proceed, nakalimutan ko pala, as I'm very sorry. We can solve pala the epsilon sub a here. Again, we can solve epsilon sub a here kasi we have only one x initial value. So ito yung ating initial guess for the value of root. Dun sa bracketing method, since dalawa yung kinuha nating mga values ng x, hindi tayo nagsosolve nun for the first iterations. So, for the methods that we have only one values of x, as our initial guess, we can start solving for epsilon sub a. So, dito, again, old minus new all over new, new pala, minus old
O, mali ako. New minus old over new times 100%. So kung mapapansin ninyo, the value of our percentage error here is 200%. Tama ba? Tama ba 200%? Kamali ang aking hula. Tama gan 200. Ala, nakatulog na yata kayo. Di niyo ako sinasagot. Narinig pa ga ako? Oy, sige. Ayun. So next, continue natin yung sunod. So, ang gagamitin ko naman daw dito is yung nakuha kong x sub 1. So, ayun. So, sinubstitute ko lang daw yung 3. Ayan. And I get x sub 2 is equal to 4.09861. And epsilon sub A is now 26.80. So, ayun. So, complete daw ulit ninyo yung table para ito pala may 200 pa dito. O, ayun. Nasusundan ka ako. Madali pa ito, ano? Ito ang actually, ito ang pinakamadali sa lahat ng iterative method. Kailangan lang talaga marunong kang mag-transpose. So, sa next iteration, sa number 3, ililipat daw ulit natin yung ating x sub 2. Yun daw ang gagamitin nating x na isa-substitute na value sa g of x for the third iteration. Ayan. So, ito naman ulit yung lumipat papunta doon. So, again, you compute, then we get 4.41605. At yung epsilon sub A ko yata ay hindi ko na-update. Ayan, mali yan. So, the answer should be 7.07. Ito. Ito dapat ay 7.07%. Ayun, pa-correct na lang ako. Itutuloy natin sa fourth iteration. Paulit-ulit lang yun. Ibababa mo lang ulit yan. So, nakita nyo, lumiit na daw yung percentage 1.64. Nasusundan pa ga ako. Then, lastly, ayan. So, for the fifth iteration, we already achieved our stopping criterion, which is must be less than 0.5%. Nag-0.37% na daw siya. So ito, mali yung napulahan ko. The answer should be this one. Ito ang sagot. Kasi that is the fifth value of x sub 5, or that is the final value of x sub 5, wherein we get the value of 0.37%. O, ganun lang daw kadali ang simple fixed iteration method. So, paano ba daw natin siya gagawin kay Excel? Okay, Excel, madali lang daw siya. Delete ko na lang to. Ito din ang pinakamadali kay Excel. Wala na tong condition. Again, given the function f of x is equal to 3 plus ln of x, ayusin ko lang. Ayan, ito daw yung ating binigay na function kanina. Ito nga. Oo, ito nga. Ayan. So, x sub 0 natin is 1. So, we start here with 1. O, ayun. So, yung column natin ay lang naman x sub I minus 1, yung ating value ng g of x, and epsilon sub a. So, dito, gagawa lang daw tayo ng formula or ng formula based on the given equation. Ay, may mali ako dito. Ay, tama pala. So, dito,
for our g of x, remember, g of x is only 3 plus ln of x. Hindi kasama yung x sa unahan. So this is equal to 3, 3 plus, again, for ln or natural logarithm, you just type ln, then open parenthesis and select value of uh, the value of x that you want to solve for. In this case, 1 yung ating binigay. So, close parenthesis, then enter. Then for epsilon sub a, you have absolute ABS, yung ating new minus old divided by new times 100. Okay na pala yan. O ayun. Ay, hindi pala 200%, mali pala ako. So, mali ako sa sinabi ko kanina. O, tinatanong ko kayo. Dapat pala ay 66.667 lang dito. Dito, 66.667%. Ay, mali nga ang minus ko. Or anyways, ayun. So again, sa x sub 2, saan daw ulit natin kukunin yung value niya o di equals nyo lang, yan daw kukunin daw natin yung value doon. And all the rest, pwede nyo daw siyang i-double click na lang. Ito, i-double click na lang daw natin since pare-parehas lang naman yan. And you notice that, ayun, at after fifth iteration, yan makikita nyo, less than 5% na daw siya ito. Less than 5%. 0.5% rather. But, nga, since tayo naman daw ay naka-Excel, we can just continue dragging or continue our solution kasi si Excel na yung magsasagot. And you will notice that after the 10th iteration, dito, ayan, our answer converges to 4.50524. Actually, this is the true root. Ito kasi medyo may discrepancy pa because we just approximate up to 0.5% error. So, okay lang yon. Kung sa manual calculation natin, ito lang, okay lang siya. Pero sa Excel, yun, pwede, since hindi, isa na yung bahalang mag-compute ng paulit-ulit para sa atin, we can just drag the formula and see to what value would it converge, and notice also that after 8 iteration, ayan, nag 0% na yung ating epsilon sub A. So, yun, ibig sabihin daw noon, yun na yung ating final answer. O yun na yung sagot dun sa ating hinahanap na root for the given function. Nagkakaintindihan ga? O sige, ayun, madali pa naman yan. So, yun lang naman yung kay, kay simple fixed iteration method. Ayun. One minute lang, sorry. Okay, for the next method, we have the Newton-Raphson method. Now, the Newton-Raphson method is an open method or an open iterative method
used to find the approximate roots of real valued functions. When we say real valued functions, ibig sabihin daw, it can only solve functions whose roots are real. So, hindi daw siya pwedeng gamitin kapag may imaginary roots. So, kapag imaginary roots, siya daw ay magda-diverge. Kasi 'di ba, napag-aralan ninyo nung kayo nasa advanced math na ayun, kapag yung basta sa imaginary numbers, ayun na lang. It is one of the most powerful and widely used methods because of its fast convergence, especially on quadratic and polynomial functions. If the initial guess is close enough to the actual root. Ayun. Bakit daw siya ganun? O di, tingnan daw natin yung Newton-Raphson method theorem. Sabi daw dito, the Newton-Raphson method is based on using a tangent line. Now, we define a tangent line, ayan, as a line that touches a line or a given function to a single point. So for example, meron ako ditong point. Kapag gumawa ako dyan ng straight line, ayun, ito daw yung ating tangent line. Itong kulay black. Siya daw ay tangent to this point. O ano ba daw kahalagahan daw niyan kay Newton-Raphson method? For example, I have here a value of x. Let's call this value of x, xi. Ayan, xi daw ang pangalan niya. Now, sabi nga natin, if we have this x and we get f of x niya, ayan daw yung kanyang value ng f of x, and we make a tangent line passing through that point, and if we extend that to hanggang makarating daw sa x-axis, yung point daw which the tangent line intersect at the x-axis is our approximated root. Ngayon, uh, knowing na ito yung ating root, this is the true value ng root, edi ibig sabihin malayo pa daw tong isang ito. Ngayon, pwede ko pa daw ulit siyang gamitin pa ng isang tangent line by getting another point here or another value of f of x. F of x, and from that point, I'll draw another tangent line. And if it again crosses the x-axis, that is my second approximated root. Ito kasi initial guess lang natin to eh. O di malayo pa rin siya. O di pwede pa daw ulit akong kumuha ng isang f of x. Using that f of x, gawa ulit ako ng tangent line. Hanggang lumapit daw siya ng lumapit. Kasi as you can see, as the value of as the value of x approaches to our root, the tangent line that is due to that point x will touch this point. Nakikita nyo gamit daw yung tangent line, lumalapit daw ng lumalapit yung ating approximation. Yun daw yung ginagawa daw ni Newton-Raphson method. O, ayun daw siya. Sige ha, nasusundan ako. Oh, to simplify those analysis daw on how these points
move and how this tangent line is related to the true value of the the root, it ito daw yung representation niya as a formula. Ayan. O, sa libro nandun yung derivation, pwede nyo siyang basahin doon. Pero technically, dun lang nanggaling yung derivation niya. So, ano ba daw mahalaga nating malaman dyan? When we say tangent line represents the slope. And simple slope is rise over run. If you go back to your analytic geometry, ngayon, yung rise over run natin ngayon, okay lang sana madali daw nating masosolve yun. Kaso nga lang, the given function here is not a linear graph or is not a linear function. Kasi di ba kalimitan, pwede siyang polynomial function, pwede siyang tawag dito, pwede siyang polynomial function with higher orders, and we also have transcendental equations. So, paano ba daw natin i i i-define yung slope since slope is is tangent. So, sabi daw natin slope is also the rate of change in your y with respect the rate of change in your x. And if we're talking about the change in y with respect to the change of x, this is simply equal to the first derivative of any given function. When you study your differential calculus, you are taught that f prime, or the first derivative of the function, provides you the slope is provides you or gives you the slope of the given function f of x. Ang pagkakaiba lang dito ng slope, since the slope may vary or is instantaneously changing depending on the change of the value of x, or kung gaano daw kalaki or kaliit daw yung galaw or yung change in the value of x in any given function. Kaya dito daw, ayun, nagkaroon daw ng f prime. Since we define the tangent line as f prime of x, or the slope of the function at this particular point xr. O, ayun. So, technically, mathematically, yun daw yung explanation niya. Pero ang mahalaga lang naman sa atin dito ay alam natin kung paano gagamitin yung formula, alam natin kung paano natin siya i-relate dun sa graph. Or kung paano natin siya, ayun nga, paano siya kinuha from the graph of a curve. Naintindihan na ako? Okay. So, sige. To further appreciate the Newton-Raphson method, kung paano ba daw siya talaga gumagana, let's use a given example here. Let's use 3 plus ln of x minus 3 and use an initial guess of 3.0 or 3. Now, dito, well, kagaya ng sinabi ko, since this is open method, you're free to choose. Pwede kayong gumamit ng 4, pwede kayong gumamit ng 5, pwede kayong gumamit ng 2, 3, negative 1, o kahit anong number. Kaso nga lang, the rate of convergence depends on how far or how near your chosen initial guess to the real root. Kasi pag layo, medyo may, hindi naman matagal, pero merong extra iterations kayong gagawin compared to if may malapit na or meron kayong initial value na alam yung malapit na siya dun sa
sa root na yon. So, yon, mas madali kayong makakapag-come up ng sagot or ng mas kokonti yung iteration na gagamitin ninyo. So, let's see later if kapag nilagay natin sa Excel, kung matagal ba talaga or malayo kapag binago natin yung or pag pinalayo natin or pinalapit natin yung value ng initial guess natin doon sa root. Sige. For the meantime, let's just use x sub 0 is equal to 3. O ayan. So, ang magiging kalaban nyo lang daw pala dito, remember, the formula for Newton-Raphson method is x sub r is equal to xi minus 1 minus yung ating f of x sub I minus 1 all over f prime of x sub I minus 1. O ayan. Ang magiging kontrabida lang daw pala sa inyo dyan ay yung first derivative. Kasi kapag nakalimutan daw yung first derivative, ayun, mahihirapan na daw. O sige. Pero I'll show you, hindi naman ganun kahirap. Okay. For the first iteration daw, ayan, we have x sub r, xr1 is equal to x sub 0 minus f of x sub 0, f prime of x sub 0 since we only have given x sub 0 as our initial value. So, ayun. So, ang kailangan nyo daw kunin is si f of 0, f of 3 at f prime of 3. Ayan. So, paano ko ba daw ito madali lang itong f of 3 kasi ang gagawin nyo lang 3 plus ln of x minus x. How about f prime? O di, gamit tayo ng calcu. O gamit tayo ng calcu. Pwede naman gumamit ng calcu. Ayan. Kita nyo ga ang calcu ko? Wala na kasi yata itong ilalaki ang alam ko. O, yan, pinakamalaki na yan. So, sa calcu nyo, hanapin nyo na lang yung may d over dx. Kalimitan kasama siya nung integral sign. O, ayun. So, ang gawin nyo, shift yung sa mga nakakasyo dyan, nakaibang calculator, next meeting na lang natin siya i-check kung paano ba siya ginagawa sa inyo kasi hindi ko kita lahat ng inyong calculators. So anyways, so dito, d over dx, kita-type ko lang daw yung aking equation. 3 plus ln, again, kapag pinindot yung ln, mapapansin nyo automatic may open parenthesis agad daw siya. So, ayun. Then, alpha x, kasi x yung kailangan natin. Or baka naman sabihin nyo, sir, dun po sa problem natin, letter C, dun po sa problem namin, letter B ang unknown. Nilagay po namin dun ay letter B. Kapag gumagawa tayo ng integral at saka ng differential, kahit A, B, C, D yan, isipin nyo na lang, yung binigay sa inyong A, B, C, D ay x pa rin. So, x lagi ang ilalagay dito. Then, close parenthesis, ayan. Don't forget to close the parenthesis. Ayan. Don't forget to close the parenthesis kasi kapag hindi nyo nilagyan ng parenthesis, magmamat error yan. Minus again, alpha x. So, paano ko daw ilalagay yung initial value ko na 3? O, dyan sa baba, di ba may maliit na nakalagay x equals. O, dito, dyan nyo ilalagay daw yung 3. Ayun, kaya ko daw nakuha yung negative 0.6667. Maliwanag. O, ayun. Sige, ganun lang naman siya sa calculator. So, ayan. So, after getting these values, you can just substitute that to the given formula for the Newton-Raphson method. Ayan.
And you'll get 4.6792. Ayan. And also, I forgot, sabi ko nga, kapag isa lang yung ating initial guess, you can solve for epsilon sub A. So this is 4.64792 minus the initial value na 3 all over 4.64792 multiplied by 100%. So epsilon sub A here, you should get 35.45% kung hindi ako nagkakamali. Pa-check ako, baka mali na naman ako. Tama na ga? Nasusundan niyo ga ako? Okay ha, Tama po, sige. sir. Ha? Tama po. Tama. Okay, sige, thank you. So, ayun. So, for the next iteration, ito naman ang ilalagay nyo sa x sub I minus 1. Kasi wala naman tayo ibang pagkukunan ng x. So, yun lang. So, for the next iteration, ayun, ang gagamitin nyo na ay yung nakuha natin from the previous iteration. Ayan. Ulit lang ulit yon. O, ayun. So, dun sa calculator, balik lang ulit natin. So, kung may nakuha na tayo dun kanina na magkano, 4.64792, hindi lang ilalagay nyo sa calculator equals. O, kaya lumabas yung negative 78,485. O, ayun din siya. Maliwanag? Okay, sige. So, sa sunod na iteration, ayun. Notice at the third iteration, yung ating epsilon sub A ay naging 0.01% na lang. Again, yung nakuha natin for the x sub R from the sorry. Yung nakuha nating x sub R from the first iteration, from the second iteration, yun daw yung ginamit natin at this third iteration. Ayun. So, getting the new value of x sub r, ayun, 0.01%. Actually, this is already less than 0.5%, pero dun sa problem, wala akong binigay na 0.5%. Pero in any case, that i-require kayo na 0.5% lamang yung gagamitin, o titigil na kayo dito. And also, notice ha, na yung nakuha nating value dito, ayan, is already 4.50524. Now, going back to our, tawag dito, simple fixed iteration method, di ba ito yung nakukuha natin kapag nagsisiro na? Ayan, this is yung solution natin for the fixed point iteration method. Ayun, di ba? So, going back here, you can already stop at this point. Pero ako lang naman to, ayun, para lang maipakita ko sa inyo, I continued my solution kasi kung makikita nyo, sa fourth iteration, yun, naulit na ulit yung 4.50524, which means, or which suggests, that the value of x sub r already converges. Maliwanag. O, ganun lang naman daw si Newton-Raphson method. Ayun, medyo mabilis na ako magturo ngayon ha kasi talagang masama ang pakiramdam ko.
Ngayon, let's try to solve this problem e to the x plus x minus 3 using Excel naman. And yung natitirang problem, kasi alam ko tatlong problem to, iwan ko na lang sa inyo and itry nyong isolve. Tatlo nga ba to? Oo, meron pang isa, yung e to the x minus x. Sige. Ito na lang muna, yung e to the x plus x minus 3, isolve natin using Excel. Ayan. So, I already prepared here an Excel, pero delete ko muna. Burahin ko. Ayan. Ano bang kailangan daw natin sa pagsosolve daw ng um, ano ba daw kailangan natin sa pagsosolve ng Newton-Raphson method? Number one is yung f of x. O, syempre, lagi namang given yung f of x. Ang problem na lang natin is yung f prime of x. Ayan. Kaso, sir, paano po yung yung first derivative sa sa Excel? Meron ka ho noon. Meron, naghanap ako para sa inyo, para hindi kayo mahirapan. Kasi, pangit naman na naka-Excel tayo, yung first derivative nyo, kukunin nyo sa Excel. Ngayon, naka-share screen ka ako na lahat. O, ayan. Ngayon, punta kayo, kapag mamaya, punta kayo dito sa Excel Lab 7.0. Ito, I'll send you the link. I'll send you the link na lang. Wait lang. I'll send you the link. So, ayan. Sinend ko yung link dito. So, if you click that link, you will be directed to this page. Ayan, Excel functions built-in, Excel Lab 7.0. So, dito merong pang PC, merong pang Apple, pwedeng pang Google Sheet. O, dito lang tayo sa Excel Lab 7.0. I-click nyo daw yan to download. This is a plugin. Then yan dito sa baba, yan. Basahin nyo na lang dyan. The PC requirements only require you to have a Windows 7 or later or Excel 2013 or later or including 365. So, ayun. So, Office 2010 hindi daw supported. So, pacheck na lang ng version ng, tawag dito, ng Excel ninyo. Then, i-click nyo lang yan. Then, pagsa-sign inin kayo nun, so mag-sign in lang kayo. Then, after you sign in, you can download na. Then, after you download, yan, ito, may makukuha kayong yan, Excel Lab 7.064-bit. Bakit ko kayo pinaglalagin? Kasi dito, kapag in-install mo siya, yan. Dapat install new license, install or connect to server. Ako kasi meron nang naka-install. So, hindi ko muna siya i-remove. Pero after nyo niya, dapat connect to server ha. Wala naman kayong file disk. So, connect to server, kailangan may internet kayo. Then, i-next nyo. Kasi after ng next na yon, hihingan kayo niya ng login details. Yung login details na yon is the same login that you i-cancel ko lang to. Kasi naka-download na siya, naka-upload na siya sa tawag dito, naka-install na siya sa akin. So dito, kung ano yung email nyo na ginamit sa pagsa-sign up here, sa pagre-register, yung ding email na yun at yung password, yung inyong i-input doon sa pag kayo ay nag-install. Maliwanag ah. O, ayun. Yun lang naman, ganun lang kadali yung installation niya. Then, after nun, okay na siya. So, after nun, kung na-install niyo na siya, gagamit tayo ngayon ng, tawag dito, ng function na, ayan, equals deriv f or derivative of function.
Yan, may lalabas sa pag tinype nyo yung deriv f, dapat may lalabas ng ganyan. So mamaya ituturo ko kung paano siya gagamitin. After daw ma-install yung plugin, kapag tinype nyo yung DER, dapat may lalabas na daw siyang ganyan. So, or next meeting, pwede kayong magdala ng laptop kung hindi nakapag-install sa bahay, hindi ma-install or nagkaroon ng problema, pwede naman kayong magpatulong sa akin. Next meeting, face-to-face naman tayo. So, you can bring your laptops. O, ayun. So, dito, first initial guess natin, x sub 0. X sub 0, wait lang, ayoko na mag-type ng iba. Kokopya na lang ako dito ng x sub 0. And x sub 0 natin ay equal daw sa ano? Sabi sa problem, use use 2.0 daw. So, use 2.0. Ayan. So, dito, wala tayong problem. Ito, I'll start with 2.0. Ayan. Wala naman tayong problema regarding dyan. Ayan. Kasi ito, galing lang naman sa given. Dito sa f of x sub I minus 1, o di exp lang siya, or equals exp, multiply, raise to, dun sa ating initial value, plus yung atin ulit x, minus 3, ayan. So, ito yung ating sagot. O, ayan. Yan yung ating value for if we use 2 as the value of x and substitute it to the given function. Ngayon, paano sir yung f prime of x? Ayan, sorry. Paano daw yung itong f prime of x na to? Ngayon, medyo tricky dito sa f prime of x. Ayan. Paano ba daw siya ginagawa? So, ang gagawin nyo daw is, kokopyahin nyo lang pa rin daw yung exp. exp, ayan. exp, raise to, sa Excel, ganyan pa rin yung raise to, yung may ganon. Ay, sorry. exp nga pala natin dito ay Euler's number. So, wala pala akong equals. Start with equals muna pala, then exp, ayan. Then, open parenthesis. So, maghihingi daw siya ng number. Now, to initialize the unknown x, pili lang kayo. Lagay nyo x sub 1. Para hindi kayo malito kahit ano pang given yan sa problem, C1, or ang hinahanap ay C, ang hinahanap ay A, ang hinahanap ay B, isipin nyo na lang na yung variables na yon ay X. So you write X sub 1. Ngayon, baka kasi ang mangyari dyan yung X sub 1, kasi sa Excel, meron tayong column X, row 1. So wag nyo lalagyan ng value yon. Basta naglagay kayo dito ng x sub 1, just to initialize the function, wag nyo yung lalagyan ng value. So, close parenthesis, then yung x ulit, kasi di ba meron pa tayong plus x, paltan nyo siya ng x sub 1 minus 3. So, may lalabas dyan, negative 2. Wag nyo na lang pansinin yung lalabas na value na negative 2. Ang mahalaga lang dyan is, the function is exp or e raised to x plus x minus 3. Yun pa rin ang basa sa kanya. O ngayon, bakit ko daw ba ginawa yon? Kasi pagdating dito, kapag gumamit ako ng deriv f, ayan, close parenthesis, hahanapin daw nito sa una, ano ba daw yung function na gusto kong, kasi ang tawag dito, ang syntax talaga ni deriv is equals deriv f
parenthesis, f, x, fx, p, then may options. Pero yung kalimitan yung options, hindi na ako yung ginagawa. Although, yung options, it determines you can write here the number of, or the, not number, or the degree of the, or order of derivative, not degree, sorry. Order of derivative. And since ang kailangan lang naman natin is first derivative, so yung options, hindi na natin siya nilalagyan. Pero in any case that you want second derivative, pwede nyo siyang paltanan 2, third derivative, pwede nyo siyang paltanan 3. Pero in our case nga, since first derivative lang siya, hindi na natin to nilalagyan. O paano ba daw ginagawa yan? Again, derive f, close parenthesis ito, wala kasi siyang lumalabas sa kagaya nung sa if-function, di ba di ba? Ipakita ko lang. Di ba kapag kay if-function may lalabas na ganyan? Ayan, kung anong kailangan mong gawin. So kay derive wala. Kay derive f wala siyang lalabas. So ang ano ba daw ibig sabihin niyan? Una daw i-input mo is asan ba daw yung function mo? Yung function natin, dito natin nilagay, di ba ito yung exp raised to x sub 1 plus x sub 1 minus 3. Dito natin nilagay sa B2. O di ilagay natin B2, comma. Now, x. Yung x na to, ano ba daw yung variable na gusto nating i-replace? Remember, ang nilagay natin doon is x sub 1. Natandaan nyo, di ba? X sub 1, kaya nilagay ko doon x sub 1. Natatandaan nyo ga kanina? O mamaya ko balikan. O sige, balikan ko na nga ngayon. Ayan o. Para kapag itong x daw na to, yan, itong x na daw na to, kapag sinolve daw niya yung derivative, kukunin daw niya yung mga values ng x sub 1 dito sa aking, dito sa aking nilagay na equation. So again, equals derive f, ayan, yung function natin yan, f represents the function ulit ha, this is the function. Tapos yung ating x, this is the unknown. So ang unknown natin dito is x1. Yung x1 kasi yung unknown nung ating function under B2 or inside B2. Tapos, anong point? Yung P, sorry. Yung P is the point. Ano daw yung point? Di yung point from X. O di select ko lang daw yon, then close parenthesis. Ay, ba't nag-name siya? Bakit siya nag-name? Ay, Yung mali pala spelling ang po, akin. Oo, wrong spelling ako, walang R. Ayan. O, ayun. May lumabas na sagot. At kung i-check nyo yan sa calculator, let's check in the calculator kung tama ba. Baka kasi inuuto ko lang kayo. O, ayan, check natin. Sabi nyo, si Sir ang uuto lang. O, ayun. So, ano nga? Alpha x ay nako, plus alpha x ulit minus 3 at evaluate daw natin siya sa 2. O ayun, same naman yung lumabas. O, damihan natin ang decimal place. O ayan. O same naman yung lumabas. 389056,099. O same lang. 1-0 lang yung binigay ni Excel. O ayun. So, parehas lang daw siya. So, kahit hindi na daw ako mag-calcu, o dito na lang daw sa Excel, pwede din pala. O, ayun. Then, pwede ko nang gamitin yung formula na, ay sorry, ba't iyan? F yan. X sub R is equal to X sub I
minus f of x sub I all over f prime of x sub I. O, ayan. Kasi nandiyan na lahat. O, dito equals, ito daw minus nito divide nito. O, ayan. Yan daw yung makukuha natin. Then epsilon sub A, again, absolute of new minus old divided by new. So, ayan. Tapos gawin natin siyang in percentage. Ay, nako, sorry. Tapusin ko lang ito na mabilis kasi hindi ko na talaga kaya. O, ayun. Ano daw sunod natin gagawin? O, di yung sunod nating x for the second iteration, kukunin ko daw yung previous xr. Ito, hihilahin ko lang daw yan pababa. Ito, hihilahin ko lang din daw pababa. Ay, nagkamali. Nagkaroon ng processing error. O, hindi daw siya hinihila pababa. Basta-basta. Ngayon dito, since yung aking B2, itong part na ito, is a fixed cell that corresponds to the equation, actually dito F prime eh. Yan F prime. F lang yan. To the equation exp raised to x plus 3, these two are just the same. Ayan. Yan dalawang yan ay parehas lamang. Ngayon, kailangan nyo lagyan ng $sign yung para naka-fix lang siya. Ayun. Then, ganun din yung x sub 1 since yung x sub 1 natin is naka-fix lamang na x sub 1 yung ating unknown value or unknown variable. Lagyan nyo din daw siya ng $sign. O, ayun. So, enter. Para kapag hinila nyo daw siya, ayan, nag-end processing na naman siya, ayaw nyo makisama. Kasi wala pala akong sagot dito. Sige, okay lang yan. Ito pala, hindi pala yan sumagot. Yan. Hilahin nyo lang daw yan. Then ito, ayun, hilahin nyo lang. Hindi kasi kumpleto kanina kaya wala. Ayan. Kung mapapansin daw ninyo, yung ating sagot, if epsilon sub A, epsilon sub S, or may stopping criterion tayo na 0.5%, we just need to stop at the fourth iteration. Pero as you can see on the fifth and in the sixth iterations, our answer converges to 79206. Ayun. So the final answer is 79206. If epsilon sub A is less than 0.5%. Pero kung gusto niyo siyang i-zero, ito pa rin yung sagot. Ayun. Ganun lang siya kadali daw kay Excel. Dito lang kayo medyo mahihirapan. So, make sure na naka-dollar sign yan. Kanina kasi kaya nag-error siya. Di ba may lumabas na error? Error processing daw. Kasi nakalimutan ko pala tong lagyan ng value. Ito ulit yung value nito. Saan daw manggagaling? Di dun sa previous. Ito daw manggagaling sa previous. Ito daw ulit manggagaling sa previous. Ay, mali yung nasa-left. Ayun. Ay, nangyari. Ayun. So, ayun. Kaya kanina walang value. Nagkakaintindihan, maliwanag. Sige, masama na talaga ang aking lasa. Tinapos ko lang itong isang topic. Ngayon, practice solving yung problem na ito. Practice lang naman. Kung may time lang kayo. Pero, I would suggest muna kasi next meeting pwede niyo naman itong itanong sa akin. Pero I would suggest that please use the remaining time since meron akong pinapagawang activity na due next meeting. Ayun na lang ang gawin muna ninyo. Yun na lang muna ang gawin ninyo and
para may time kayo ng paggagawa. O sige. If you have questions, clarifications, pati dun sa gagawin nyo mamaya, you can send messages on the Google Space ha. Don't DM me. Doon kayo magtanong doon sa Google Space para tanong ng isa naririnig ng lahat. Minsan kasi paulit-ulit yung tanong. Ayun. So, doon na lang kayo mag-message para isang reply ko lang mababasa na ng lahat. So, before I end, sino nga ulit yung kanina, Ining? Sino ka nga, Ining? Diyos ko, nakalimutan ko. Ayun, si Miss Magnaye. Oh, aside from Miss Magnaye, sino pa? Si Miss... Sino? Si Miss